Noong Mayo ng 2025, bago ang isang espesyal na kaganapan, may napansin ang isang grupo sa linya na kakaiba. Napansin nila na may mga internet shutdown na nangyayari sa iba't ibang rehiyon sa eksaktong parehong oras. Bago magsimula ang araw ng tagumpay, napansin ng grupo na hindi teknikal na aberya ito, kundi sabayang blackout na mukhang planado mula sa itaas. Karaniwan na ang internet shutdowns sa iba't ibang bansa. Pero kakaiba ang sa Rusya. Madalas ay hindi mo agad mapapansin ang nangyaring shutdown dahil napakatuso nila. Wala akong pakialam sa mga bot na pumipigil sa video na ito. Ilalantad ko pa rin ang katotohanan. Pwede mo ring i-like para baliktarin ang epekto. Salamat. Noong 2025, halos 12,000 beses pinutol ng Rusya ang internet dahilan ng pagkawala ng $12 bilyong sa ekonomiya nila. Mas mataas pa ito sa kalahati ng global internet shutdown damage. At sa isang bansa lang nangyari, 146 na milyong tao ang gumugol ng 37,000 oras na walang boses o impormasyon mula sa mundo. Pero hindi rin sabay-sabay pinatay ng Rusya ang lahat. May kakaiba silang estratehiya na pwedeng gamitin ng karamihan ng mga bansa. Gumamit sila ng 3 magkaibang paraan para putulin ang koneksyon ng kanilang populasyon sa internet. At ang pangatlo, ang pinakatusong paraan. Ang una ay ang ganap na shutdown. Kaya nilang tuluyang putulin ang Rusya sa global internet. Nasubukan na nila ito at alam nilang epektibo ito. Pangalawa ay ang partial shutdowns. Pinipili nila ang mga particular na lungsod o apps at pinapatay lang nila ang mga ito. Noong Hunyo 2025 lang, ginawa nila ito ng mahigit 650 beses. Ang mga lungsod gaya ng Nizhny Novgorod, Saratov, Tula, Omsk at Rostov ay madalas tamaan. Ngunit sa ikatlong paraan, hindi nila ito pinapatay. Gamit nila ang 16 na kilobyte na taktika. Dito, nililimitahan ang data sa 16 na kilobytes, kaya sobrang bagal at halos di magamit ang karamihan sa Western na website. Technical na bukas ang internet kaya sasabihin nilang hindi sila nag-block. Pero bakit ko sinabing karamihan sa mga bansa ay walang ganitong kapangyarihan? Malamang iniisip nyo na ang Rusya ay isang autoritarian na estado na mahigpit ang kontrol sa lahat ng pangunahing sistema. Kung pilitin ng ibang bansa ang internet shutdown, haharap sila sa matinding legal at political na backlash. Walang mali sa paliwanag na yon, pero ang tunay nilang superpower ay ang RUNET. Inanunsyo ng pamahalaan ng Rusya na matagumpay nilang nasubukan ang RUNET, alternatibo nila sa pandaigdigang internet. Pinapayagan ng RUNET ang Rusya na kontrolin ang internet traffic at ihiwalay ang sarili sa global web kahit kailan, nang hindi naapektuhan ang kanilang digital systems. Nasa sentro nito ay isang batas noong 2019. Noong taon na iyon, ipinasa ng Rusya ang batas sa soberanong internet na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang tuluyang putulin ang kanilang internet mula sa natitirang bahagi ng mundo. Hindi kaya ng karamihan sa mga bansa dahil sa desentralisadong infrastruktura nito sa mundo at matinding gastos sa ekonomiya at lipunan. Pero exception dito ang proyekto ng Rusya sa soberanong internet. Noong Hulyo 2023, sinubukan nilang i-disconnecta ang internet ng Rusya para tiyaking gumagana ito. Nakakagulat, naging matagumpay ito. Parang hakbang ito sa sariling kakayahan. Pero may masamang epekto. 2 grupo ang namamahala nito. Una, ang Roskomnadzor, ang internet police ng Rusya. Sa Marso 2026, pwedeng pilitin ang mga kumpanyang telepono at internet na baguhin ang daloy ng datos, paganahin ang mga filter, at putulin ang koneksyon ng Rusya sa mundo. Hindi sila nagtatanong. Diretsyong ginagawa nila. Pangalawa, ang FSB, ahensya ng seguridad ng Rusya. Palihim nilang pinapatakbo ang SORM, na nagpapahintulot sa kanila makita lahat ng mensahe, tawag, at email sa Rusya nang hindi na humihingi ng pahintulot sa mga internet company. Baka tanungin mo, kung lihim ito, paano natin nalaman na binabasa nila ang mga mensahe? Noong Hunyo 2025, inaresto ng FSB sa Crimea ang isang taong inakusahang nag-espiya sa mga base militar ng Rusya para sa Ukraine. Nang i-anunsyo nila ito, particular nilang sinabi na mas ginagamit ng mga Ukrainian ang Telegram at WhatsApp sa pagre-recruit ng mga Ruso para sa paniniktik at sabotahe. Paano nila nalaman kung anong app ang ginagamit sa paniniktik? Pagkalipas ng ilang buwan, Oktubre 2025, may isa pang inaresto sa malayong silangan ng Rusya. Sa isang video ng FSB, umamin ang lalaki na nagpadala siya ng impormasyon tungkol sa galaw ng kagamitang militar ng Rusya
sa mga organisasyong Ukrainian sa Telegram. Noong 2023, natuklasan ng isang grupong pangkarapatang pantao na tinatawag na Unang Departamento na palihim na binabasa ng FSB ng Rusya ang mga mensahe ng mga tao sa Telegram. Simula pa noong tagsibol ng 2022, ginagawa nila ito bilang bahagi ng investigasyon sa mga Ukrainian na posibleng nangongolekta ng impormasyong nagbabanta laban sa Rusya. Sa madaling salita, minamanmanan ng FSB ang mga pag-uusap sa pagitan ng mga Russian na gumagamit at mga Ukrainian na Telegram channel o bot. Nakakatakot kasi walang may alam kung paano nila na-access ang ilang pribadong chat na ito. Napansin ng mga grupo ng karapatang pantao na kapag may naaresto sa pagtataksil, tila may kopya agad ang autoridad ng Telegram chats nila sa Ukrainian channels. Pero mukhang patas lang daw ito, sabi ng gobyerno, para ito sa pambansang seguridad at proteksyon ng Russia laban sa banta, lalo na matapos atakehin ng drone ng Ukraine ang mga syudad. Ang problema, hindi naman nangyayari ang mga shutdown na ito malapit sa mga lugar ng digmaan. Sa halip, nangyayari ang mga shutdown tuwing may protesta, eleksyon, o anumang sensitibong isyong pampolitika. Hindi ito tungkol sa depensa. Ito ay tungkol sa pagkontrol ng nakikita at nasasabi ng tao. Ngunit hindi agad naitayo ang infrastruktura para rito. Matagal nang may misteryosong ahensya na unti-unting kumukuha ng kontrol dito. Tinawag nila itong SORM, Sistema para sa Operatibong Investigatibong Gawain. Ito ang surveillance system ng FSB. Noong 2016-2024, halos 7 milyon beses inaprubahan ng mga korte sa Russia ang mga kahilingan dito. Noong 2023, mahigit 500,000 ang inaprubahang kahilingan at 272 lang ang tinanggihan. 0.05% lang ang rejection rate. Binibigyan ng SORM ang FSB officials ng direktang access sa lahat ng tawag at internet traffic kahit walang warrant. Hindi pinapaalam sa mga telecom company kung minamanmanan sila. Diretso lang nakakonekta ang FSB, tapos sumunod ang mga batas. Noong 2014, sinabi ng Rusya na ang datos ng mamamayang Ruso ay dapat itabi sa loob ng bansa. Noong Hulyo 2025, pinagbawalan nila ang mga kumpanyang mangolekta ng personal na datos gamit ang database sa labas ng bansa na may multang hanggang 18 milyong rubles. Inutos ng Yarovaya Law noong 2016 na ibigay ng messaging apps sa FSB ang encryption keys at itago ang mensahe ng 6 na buwan. Bawat usapan ay naa-access ng gobyerno. Pagkatapos salakayin ang Ukraine, noong 2022, nagpasa sila ng batas laban sa peking balita. Ginawang krimen ang pagbabahagi ng impormasyong ditugma sa kwento ng gobyerno tungkol sa digmaan. Mahigit 20,000 katao ang inaresto o kinasuhan dahil lamang sa mga ipinost nila online mula 2022 hanggang kalagitnaan ng 2024. Ang pinakamalaking pagbabago ay dumating noong 2019 sa batas sa soberanong internet. Inutusan ng batas ang mga internet provider na maglagay ng deep packet inspection equipment na aprobado ng gobyerno para mabantayan at makontrol ng gobyerno ang lahat ng datos sa network. May sarili na silang DNS at hindi na kailangan ng international server. Nakokontrol na nila halos lahat ng internet traffic sa Rusya at kayang patakbuhin ang internet ng sila lang. Noong Nobyembre 2024, inanunsyo nila ang planong ilimititan ang internet traffic sa loob ng Rusya lang. Lagpas kalahati ng Russian IP address, hawak na ng 7 kumpanyang konektado sa estado. Ang mga pangunahing internet company gaya ng Rostelecom, Megaphone, Vimpelcom at MTS ay nag-install ng TSPU devices, nagpapahintulot sa gobyerno na i-block o pabagalin ang anumang bagay mula sa isang sentrong lokasyon. Gagastos ang Rusya ng 60 bilyong rubles, mga 600 at 60 milyong dolyar sa loob ng 5 taon, simula 2024 para magtayo at mag-upgrade ng sistema. Hindi ito minamadali. Nagpatupad sila ng batas, naglagay ng kagamitan, sinentralisa ang kontrol at sinubukan ito. Pagdating ng 2025, nabanggit ko na noong nagsimula ang 12,000 shutdowns, nakaayos at gumagana na lahat. Nang lusubin ng Rusya ang Ukraine, lalong humigpit ang pagpapatupad. Idineklarang ekstremistang organisasyon ang Facebook at Instagram at na-block. Noong Marso 2022, biglang nawalan ng 80 milyong Instagram users sa Rusya. Halos hindi na gumagana ang Twitter
Na-block din ang lahat ng Western news site, kaya tanging impormasyong aprobado ng gobyerno na lang ang natira sa mga Ruso. Nagkaproblema sa YouTube dahil 76 na milyong Ruso ang regular na gumagamit. Kaya nagpasya ang Kremlin na hindi muna ito ipagbawal. Noong Hulyo 2024 sinimulan nila ang 16 kilobyte na pagpapabagal. Pagsapit ng huling 2025, sobrang bagal na ng YouTube sa Russia kaya halos patay na ito. Nabawasan ng 26% ang manonood ng platform at 3 beses na mas kaunti na lang ang napapanood ng patuloy na gumagamit kumpara dati. Isa-isang pinatigil ang messaging app. Na-block ang Signal at Viber noong 2024 sinundan ng Discord noong Oktubre. Nananatiling bukas ang WhatsApp at Telegram pero pinakialaman ng gobyerno ang voice call protocols. Kaya nasira ang pangunahing tampok nito. Pero sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, may isang kasangkapan na naging tagapagligtas. Nagsimulang gumamit ng VPN ang mga karaniwang Ruso para makalabas sa mundo. Pinahinto ng awtoridad ang opsyong ito. Umaasang masosolusyonan na ang problema. Pagsapit ng Disyembre 2024 na block ng Russia ang 197 VPN services. Noong Hulyo hanggang Setyembre 2024, tinanggal ng Apple ang 78 VPN apps sa Russian store nito. Target ngayon ang mga VPN. Nakakatawang irony, habang binablock ito ng gobyerno sa mga karaniwang Ruso, gumastos sila ng 14 bilyong rubles, 145 milyong dolyar, para sa VPN access ng kanilang mga opisyal. Ganito yon, niloloko ng VPN sa Russia ang internet monitoring ng gobyerno para magmukhang normal ang online activities mo. Matalino na ang mga modernong VPN dito. Gumagamit sila ng mga special na tools, tulad ng X-ray o XTLS Reality, na nagpapamukhang parang ordinaryong HTTPS browsing lang ang VPN traffic mo. Alam mo yon, yung secure na connection na gamit mo sa pag-check ng email or online shopping. Hirap ang scanner ng gobyerno mag-distinguish. May mga tools gaya ng Goodbye DPI na binabago ang paraan ng pagpapadala ng data. Hinihiwa o binabago ang mga packet para masira ang pattern na ginagamit ng sensors. Ginugulo mo ang mensahe para hindi mabasa ang laman. May VPN na tinatago ang connection mo, parang video stream o pinapadaan sa mga server na di pa nabablock. Nakakalusot ito sa filter nila. Kaya natutuwa ang iba sa VPN dahil akala nila naloloko nila ang awtoridad. Sa paggamit ng VPN, kahit maliit na pagkakamali, alam mo man o hindi, ay sapat na para mabunyag ka. Hindi mahalaga kung sayo nang galing ang pagkakamali o hindi. Ang sistema ng FSB na tinatawag na SORM ay pinipilit ang lahat ng internet provider na magtago ng logs ng lahat ng bagay. Ang iyong IP address, kung kailan ka nakakonekta, gaano karaming data ang nagamit mo, lahat ng iyon, at hindi na kailangan ng FSB ng warrant para tingnan ang mga ito. May kapangyarihan na sila simula pa noong 2018, kaya kahit hindi nila makita kung ano ang ginagawa mo, nakikita pa rin nila na kumokonekta ka sa isang VPN server. Kaya ng deep packet inspection nilang matukoy kung gumagamit ka ng VPN batay sa timing at kilos, kahit nakatago ito. Mahigit 200 VPN service na ang na-block ng Russia. Kapag sikat na serbisyo tulad ng NordVPN ang gamit mo, alam na nila yon. Pero kung sarili mong private server ang gagamitin, mas mahirap kang matrace. Pero ang pinakadelikadong bahagi ay kung magka-glitch ang VPN mo or biglang maputol ang connection mo kahit 1 segundo lang. Pwedeng malaman ang tunay mong traffic at mapagsama-sama ng FSB ang mga gawain mo ayon sa oras. May mga tao talagang naaresto dahil dito. Lalo na kung tinitingnan nila ang mga bagay na tinatawag ng internet na extremist. Yung mga marunong sa teknolohiya na gumagamit ng Tor na may espesyal na bridges, madalas ay nakakapasok pa rin ng maayos. Isa ka lang normal na tao na gumagamit ng basic na VPN? Oo, may panganib talaga na matukoy nila yon. Lumaki ng husto ang saklaw nito noong kalagitnaan ng 2025. Mula Mayo hanggang Hulyo, umaabot sa 2,000 ang buwan ng internet shutdown sa Russia. Para mailarawan, mas marami pa yan kaysa sa kabuuang bilang ng shutdowns na naranasan ng buong mundo noong 2024. Noong Hunyo 2025 lang, nagtala sila ng 600 at 55 magkakahiwalay na mobile internet outages sa 54 na iba't ibang rehiyon. Ang mga shutdown ay tactical at political. Noong Enero 2024 sa mga protesta sa Bashkortostan at Yakutsk, hinarang ng mga awtoridad ang Telegram at WhatsApp para pigilan ang komunikasyon ng mga tao. Sa Belgorod at Kursk na malapit sa hangganan,
Pinutol nila ang mobile internet para raw protektahan laban sa drone attacks ng Ukraine. Noong 2025, nagpatupad ang Russia ng whitelist system. Imbes na patayin ang mobile internet, nilimitahan lang nila ito sa mga pre-approved na Russian website. Pwede mo pa rin gamitin ang serbisyo ng gobyerno, mga bangko sa Russia, Yandex, at lokal na shopping site gaya ng Ozon at Wildberries. Pero blocked na ang news sites, international platforms, at independent info. Magandang estratehiya ito. Tuloy ang ekonomiya. Bukas ang mga tindahan at bayaran. Ngunit ang populasyon ay hiwalay sa mundo sa labas. Pero para sa mga karaniwang Ruso, isa itong bangungot. Simula Oktubre 2025, nakablock ang mga tawag sa Telegram at WhatsApp sa 34 na rehiyon o 40% ng bansa. Nakakarinig ng kakaibang ugong ang mga tao kapag sinusubukan nilang tumawag. Hindi gumagana ang koneksyon, napuputol ang tunog, nade-delay o hindi na ipapadala ang text message. Hinarang ng Russia ang teknolohiya ng calling apps, kaya napipilitan ang mga tao lumipat sa Google Meet o magbayad ng mahal para makausap ang pamilya. Kapag walang mobile internet, hindi ka makakabayad at cash lang tinatanggap sa tindahan. Hindi rin gumagana ang ticket sa tren at bus. Nahirapan ang taxi at car rental dahil tumigil ang GPS at ride-hailing apps. Nawalan din ng internet ang mga estudyante habang may pasok. Ang DNS system ng Rusya ay nagbibigay daan sa gobyerno na subaybayan ang online na gawain ng mga estudyante at idirekta sila mula sa block sites papunta sa mga pahina ng gobyerno. Para sa milyong-milyong Ruso na may pamilya sa abroad, napakasama nito. Laging napuputol ang tawag sa WhatsApp at Telegram. Pinipilit ng gobyerno ang Max Messenger, pero para lang ito sa Russian o Belarusian na numero. Di mo makokontak ang pamilya sa ibang bansa. Ang Max, gawa ng VK ng Russia, ay kayang magmensahe, tumanggap ng bayad, at gawin ang mga serbisyo ng gobyerno. Tinawag ito ng gobyerno na Super App. Simula Setyembre 2025, lahat ng bagong telepono sa Russia ay may Max na naka-install. Tinatawag ito ng mga lumalaban na digital gulag, kung saan kontrolado ng Estado ang lahat ng aspeto ng buhay sa digital na paraan. Ang Max ay tumatakbo sa mga Russian server na walang tunay na proteksyon para sa iyong datos at direktang konektado sa mga sistema ng ID ng Russia. Sinusubaybayan nito ang iyong lokasyon, mga contact, sino ang tinatawagan mo, at ang iyong mga mensahe. Nakukuha ng FSB ito kahit kailan nila gusto at pinapagamit pa sa mga tao sa paaralan at ospital. Sa Moscow Medical College, hindi makakain o magbanyo ang estudyante kung walang Max. Maaaring mawalan ng trabaho ang guro kapag tumanggi ilipat ang chat sa Max. Pinatay ng pagpapabagal sa YouTube ang mga learning resources. Nandoon kasi ang mga video class, how to guide, at iba pang materyales para sa mga estudyante. Gumastos ang gobyerno ng napakalaking halaga ng pera sa VK Video at YouTube para palitan ito. Pero sobrang sablay ng mga ito. Mahirap gamitin, hindi maganda sa pagbibigay ng susunod na papanoorin, at sinesensor nila ang kahit anong hindi aprobado ng gobyerno. Nasa sariling mundo ang mga Ruso, kung saan madali lang makita ang mga pinayagan ng gobyerno. Naputol sila sa totoong impormasyon mula sa buong mundo, at sa maraming pagkakataon, pati na rin sa sarili nilang mga pamilya na nakatira sa ibang bansa. Lahat ng mga teknikal na sistemang ito at kontrol ng gobyerno, hindi ito basta-basta lang. Ang $11.9 bilyong na pinsala sa ekonomiya ay higit kalahati ng global na pagkalugi mula sa internet shutdown sa 2025. Ginawa ito ng Rusya sa sarili nila. Lumago ng husto ang e-commerce market mula 2019 hanggang 2024 naging 7.5 beses na mas malaki, umabot ng 12.6 trilyong rubles. Pagkatapos, sinira ito ng mga shutdown noong 2025. Nanatili sa whitelist ng gobyerno ang Wildberries at Ozon, kaya patuloy silang nag-operate kahit may blackout. Pero libo-libong maliliit na negosyo at freelancer na nagbebenta o nagmamarket sa social media, bumagsak ang kita. Pinatay ng unreliable mobile internet ang ilang taong digital migration. Sa huling bahagi ng 2025, biglang dumami ang gumagamit ng cash dahil kadalasang offline ang banking app at card reader na nangangailangan ng mobile internet. Nawalan ng access ang mga kumpanyang teknolohiyang Ruso sa Cloudflare at ibang software service. Kaya tumaas ang gastos at humirap ang trabaho. Pinalala pa ito ng mga sanksyon ng kanluran.
Noong Hunyo 2024 ipinagbawal ng US ang IT support at cloud services na ibenta sa sinumang nasa Russia. Napilitan ang mga kumpanyang Ruso na bumili ng kagamitan mula sa mga kahina-hinalang gray market na pinagkukunan o mas malala pa, gumamit ng kagamitang gawa sa Russia. Tumaas ang mga gastos, bumaba ang kalidad. Ang malalaking kumpanya ng telepono tulad ng MTS at Megaphone ay napilitang mag-focus na lang sa pagpapatakbo ng kasalukuyang mga network imbes na mag-upgrade sa 5G. Nadedelay ang mga upgrade dahil walang kagamitan o hindi kayang bilhin. Noong 2024 lang, 400 at 17,000 website ang na-block ng Russia. At ang nakakatakot dito, 85% ng mga block na iyon ay nangyari nang walang anumang utos mula sa korte. Binlock ng serbisyo ng federal na buwis ang 100 at 42,000 site, habang 100 at 32,000 naman ang binlock ng Roskomnadzor. May isang ahensya ng gobyerno, posibleng opisina ng Prosecutor General, na nag-block ng 62,000. Tandaan mo, 7 kumpanyang konektado sa estado ang may kontrol sa higit kalahati ng IP address sa Russia. Hindi ito aksidente. Mas kaunting provider, mas madaling kontrolin. Ngayon, pwedeng patayin ng lokal na autoridad ang buong mobile network agad nang hindi kinakausap ang telecom companies. Isang switch lang, mawawala na agad ang signal sa rehiyon. Hindi lang kalayaan ang naapektuhan ng internet restrictions sa Russia, pati ekonomiya. Nasira ang maliliit na negosyo, freelancer, at nagulo ang mga platform. Minsan pumapalya sila, kaya hindi maasahan ang komunikasyon sa kliyente. Nawawalan ng kita ang online store kapag may shutdown. Panganib din kapag cash-only ang bayad at nagsialisan na lang ang digital na kliyente. Pinilit ang internet providers na sagutin ang gastos sa censorship system ng Russia. Sila ang bumili, nag-install, at nagpanatili ng mamahaling DPI at TSPU equipment gamit ang sariling pera. Yung $660 milyong na ginastos ng gobyerno sa censorship infrastructure, napunta rin sa mga provider at sa huli, sa mga ordinaryong nagbabayad ng internet. Noong Hulyo ng 2025 nilagdaan ni Putin ang isang batas na nagpapataw ng multa sa iyo kapag naghahanap ka ng maling bagay online. Ano ang mali? Baka itanong mo. Yung mga ayaw ng gobyerno. Lahat ng independenteng balita at LGBT+ content, pati searches mo, diretsong ipinapadala ng internet provider mo sa FSB. Kahit mag-Google ka lang dahil sa curiosity, pwede ka pa ring malagay sa alanganin sa batas. Alam ng tao na may nagbabantay sa bawat click, kaya tumitigil silang mag-click, maghanap, at magtanong. Nagsisensor ang lahat dahil sa takot. Milyon-milyong Ruso ang pakiramdam ay hiwalay na sa mundo. Di na nakakakita ng iba't ibang ideya o naririnig ang ibang panig ng kwento dahil paulit-ulit ang mensahe. Napapaniwala ang tao na puro banta sa paligid at walang mapagkakatiwalaan o maaasahan. Tinitiis mo lang ang tuloy-tuloy na inis at pag-aalala. Alam mong anumang gamit na kailangan mo sa trabaho, pakikipag-usap sa tao, o kahit sa simpleng pamumuhay, pwedeng biglang hindi na gumana kahit anong oras. Alam ng mga tao na may nagmamasid sa bawat pindot nila, kaya tumitigil na silang mag-click. Tumitigil na silang maghanap. Tumitigil na silang magtanong. Lahat ay nagsisensor ng sarili nila dahil natatakot sila. Milyon-milyong Ruso ang nakakaramdam na parang naputol sila sa ibang bahagi ng mundo. Hindi na nila nakikita ang iba't ibang ideya. Hindi na rin nila naririnig ang ibang panig ng kwento dahil paulit-ulit ang mensahe. Napapaniwala ang tao na puro banta sa paligid at walang mapagkakatiwalaan o maaasahan. Tinitiis mo na lang ang tuloy-tuloy na pagkadismaya at pag-aalala. Alam mong anumang gamit na kailangan mo sa trabaho, pakikipag-usap sa tao, o kahit sa pang-araw-araw na buhay, pwedeng biglang hindi na gumana kahit anong oras. Kahit may kontrol, marami pa ring Rusong sumusubok pumasok sa totoong internet. Nagmistulang habulan sa pagitan ng tao at gobyerno. Laganap ang VPN sa Russia. Noong unang bahagi ng 2025, 36% ng lahat ng Ruso ang nagsabing gumagamit sila ng VPN. Para sa mga taong edad 18 hanggang 40, umaabot ito sa 60%. Gumamit ang mga tao ng advanced na paraan, gaya ng shadow socks o Trojan tool na nagpapamukhang normal ang VPN traffic, kaya mas mahirap itong matukoy at harangin. Telegram ang pangunahing paraan ng mga tao para sa independenteng balita. Noong 2024 nagkaroon ito ng 20 milyong bagong user sa Russia at 14% ng mga Ruso ang gumagamit nito
bilang pangunahing balita. Patuloy nililimitahan ng gobyerno ang voice call sa Telegram. At nang maaresto ng France, ang founder nito, noong 2024 nag-alala ang mga tao sa kinabukasan ng platform sa hangganan at okupadong teritoryo. May gumagamit ng Starlink kahit bawal ito sa Rusya at ilegal ang pag-angkat. Malaki rin ang black market ng Starlink terminals. Iniulat ng Ukraine na ginagamit ng mga puwersa ng Rusya at ilang sibilyan ang mga ito para sa ligtas na internet access. Sinara ng SpaceX ang 2,500 terminal sa ilegal na lugar. Pero patuloy pa rin ang black market dahil sa matalinong operasyon nila. Nagpapadala ang satellite ng signal gamit ang napakamakitid at nakatutok na sinag na may lapad lang na 1 o 2 degree. Dahil dito, sobrang hirap silang i-jam. Maliban na lang kung literal na nakatayo ka sa tabi ng satellite dish ng isang tao. Automatikong naililipat ang satellite dish sa iba't ibang satellite kung may magtangkang manggulo. Kaya kahit ma-intercept ng FSB ang signal, di nila malalaman ang ginagawa mo. Maliit ang mga satellite dish na tinatawag na pizza box. Kaya madaling itago o ipuslit sa bansa. Nakukuha ng mga Ruso ang mga ito sa black market. Kadalasan mula Ukraine o Dubai kahit bawal doon. Dito nagiging ironic at magulo ang lahat. Hindi abot kaya ng karamihan sa ordinaryong Ruso ang Starlink dahil sa $2,500 na kagamitan at mahigit $100 na buwan ng bayad. Pag nahuli ka ng FSB na may ganyan, tiyak yari ka dahil kaya nilang ma-detect ang satellite signals. Hindi ito nakakatulong sa dissident o aktivista. Alam mo ba kung sino ang gumagamit nito talaga? Mga sundalong Ruso sa Ukraine. Oh, seryoso? Ayon sa intelligence ng Ukraine, nakakabili ang mga unit militar ng Russia ng libu-libong Starlink terminal sa Dubai gamit ang mga middleman. Kaya naiiwasan ang sanksyon. Ginagamit nila ito sa drone at komunikasyon sa mga lugar na naaapektuhan. May insidente na ginamit ito ng ika-83 Air Assault Brigade malapit sa Avdiivka. Sinusubukan ng Russia i-jam ang Starlink ng Ukraine gamit electronic warfare na nagdudulot ng blackout tuwing may labanan. Tinangkapan nilang i-hack ang Starlink connections ng Ukraine. Ang teknolohiyang dapat magbigay ng kalayaan at open internet sa Russia ay ginagamit para suportahan ang militar laban sa Ukraine. Pinapayagan ng FSB ang militar magpuslit ng terminal para sa kanilang advantage. Pero kapag ordinaryong tao ang gumamit para iwasan ang censorship, pinaparusahan sila. Medyo baluktot, di ba? Delikado ang paggamit ng paraang ito. Noong 2024 naging krimen sa Russia ang pagbabahagi ng paraan para makaiwas sa internet block. Dapat alisin ng mga website at social media ang gabay sa paggamit ng VPN. Kapag nahuling may gawaing political online, mas mabigat ang parusa kapag gumamit ng VPN. Ngayon, dagdag bigat na ito sa mga kriminal na kaso. Kaya lumalaban ang mga tao at umiiwas sa censorship. Pero lalong pinapahirap at pinapadelikado ng gobyerno araw-araw. Ang pag-lockdown ng internet sa Rusya ay hindi lang problema nila. Sinisira rin nito ang buong internet sa magkakahiwalay na bahagi. Tinatawag itong splinter net ng mga tao, kung saan imbes na isang global na internet, nagkakaroon tayo ng magkakahiwalay at kontroladong bahagi. Nakipagtulungan ang Rusya sa China at iba pang bansa para bumuo ng sarili nilang internet. Noong Disyembre 2025, nagkita ang Rusya at China para talakayin ang sabayang pagkontrol dito. Ginagaya ng Rusya ang teknolohiyang paniniktik ng China at gumagawa ng mga sistema ng pagbabayad para sa Digital Silk Road Project ng China. Layunin ng proyektong ito ng China na kontrolin ang digital na infrastruktura sa buong mundo. Internet cables, 5G networks, surveillance systems, cloud services, at digital payments. Kaya umaasa ang ibang bansa sa teknolohiya ng China kaysa sa kanluranin. Ipinakita lang ng Rusya sa bawat diktador kung paano ito gawin. Pinatunayan nila na maaari mong ihiwalay ang iyong bansa mula sa internet ng mundo at mapanatiling gumagana ang mga bagay kahit na mas malala ang kalagayan. Ipinagbawal ng gobyerno ng US ang bentahan ng ilang teknolohiya sa Rusya noong 2024-2025 para pigilan silang makakuha ng gamit sa paniniktik. Pero dahil dito, hindi sinasadyang naging mas mahirap para sa mga karaniwang Ruso na makakuha ng mga gamit para makatakas sa sensura. Naiipit ang malalaking kumpanya ng teknolohiya. Pinabagal ng Rusya ang Google at hindi na kumikita ang mga Russian creator sa YouTube. Pero gumagana pa rin ang mga simpleng serbisyo ng Android doon. Nang sisihin ng Rusya si Google sa mabagal na YouTube, sagot ni Google na gawa ito ng Rusya. Kaya matinding tinarget ng Rusya ang Cloudflare dahil tinutulungan nilang iwasan ang sensura. Sa kalagitnaan ng 2025, halos lahat ng serbisyo ng Cloudflare ay na-block na ng Rusya.
Sinusubaybayan ito ng Freedom House, Access Now, at NetBlocks. Noong 2025, sinabi nilang pinakamababa na ang Rusya sa internet freedom, kapareho ng China, Iran, at Myanmar. Ang mga grupong ito ay nangangalap ng ebidensya at ipinaglalaban ang natitirang kalayaan sa internet ng mga Ruso. Plano ng Rusya na tuluyang ibukod ang sarili simula Marso ng 2026. Pwede ba talagang maputol sila sa internet ng mundo? Oo, posible. Kailangang hadlangan nila lahat ng international na koneksyon at gumamit ng sariling DNS system. May kakayahan na silang gawin ito, pero magastos ito at posibleng sirain pa ang natitirang koneksyon ng Rusya sa kalakalan at agham sa ibang bansa. Malamang, magiging parang Iran o Turkmenistan ang Rusya, na may internet na mahigpit at kontrolado. Karamihan ay gagamit lang ng aprobadong apps gaya ng Max, VK at mga site ng gobyerno. May maliit na grupo ng mga techie na natutong makalusot sa mga pader at makita ang totoong internet. Dalawang grupo ngayon sa Rusya, yung nasa propaganda bubble at yung may alam sa totoong nangyayari. Makakahanap kaya ng paraan ang mga karaniwang Ruso para harapin ito o tuluyan silang madudurog ng batas? Panahon lang ang makakapagsabi.